Ito na nga, binakakatawa. Alright, so andito na tayo ngayon, be, sa kanilang KFC, ang Capitano Fried Chicken. So ngayon, be, andito na tayo ngayon sa may McDonald's Burger para subukan yung kanilang mga pagkain. Ako excited na ako. Nadaanan ko lang ito nung nakaraan and na-realize ko na, oh my God, dapat subukan ko to. Kaya andito tayo ngayon. Umorder na ako ng pagkain, husgahan na lang natin ito mamaya pagdating dito sa aking lamesa. Hi be, it's me Francis Candy and welcome back to my channel. So andito tayo ngayon be sa Addis Ababa, dito pa rin be sa Ethiopia. So for today's video, samahan nyo ako dahil tayo ngayon ay kakain. Lunchtime na. Actually, nagdadalawang isip nga ako, lalabas ako hindi. Pero sabi ko sa sarili ko, okay Francis, sabi ko nga be, it's time to go out. Alam mo be, dito sobrang interesting lang kasi wala sila ditong McDonald's, wala silang KFC, wala silang mga big brands. Alam mo bakit? Wala silang mga ganong brands dito kasi hindi sila kasali sa World Trade. Tawid lang tayo dito dahil ang masakyan dito. Hindi sila nag-slow down. Anyway, ito yung kanilang public transportation dito. Ayun yung pinaka parang jeep nila sa kumbaga sa atin. And ang pamasahe dyan is 10 beer or 3 pesos. Pero yun yung minimum ha. Depende pa rin yan. Tulad sa atin, depende yan kung saan ka bababa. So, and kung makikita nyo nga sa environment ko dito, puro construction ang nangyayari, be, puro ganap. Pero ang nakakatuwa, malinis yung lugar nila, hindi makalat. Umuoo na lang ako, China, sige, go. Para di dito, China sinasabi nila kasi maraming mga projects na funded ng China sa bansa nila. Anyway, wala nga sila dito mga fast food, pero meron silang mga copycat. So for today's video, ang layo ng sinegway ko, no? Pupunta ako ngayon sa kanilang mga fake brands. So wala silang KFC, meron sila ditong KKFC. Okay guys, samahan nyo ako, tumawid tayo dito sa kanila. So for today's video be, wala na ako na itong tour guide ha. Ako na lang to. Mag-ikot lang ako dito mag-isa. So help me God. Kung mapapansin nyo dito be, tahimik yung kanilang kalsada, no? Wala kang maririnig na nag-bip-bip, ganyan. Tapos hindi maingay yung mga sasakyan. Kasi dito, ang mga sasakyan na inaalaw sa kanilang import is kailangan e-vehicle or mga hybrid. Diba? Ang ganda. Mas maganda para sa environment. So, nakita nyo ba yun guys? So, ganito pala nila i-prepare talaga yung kanilang mga raw meat. As in, hilaw pala talaga. And on this part, nakita nyo naman na hilaw talaga siya. Ang galing. Amazing.
Wow, sushi ang dating, 'di ba? So ito na guys, natanaw ko na yung kanilang KFC. Alam niyo naman ako, favorite ko talaga kasi ang kanilang ito na nga, binakakatawa. Alright, so andito na tayo ngayon sa kanilang KFC, ang Capitano Fried Chicken. So tara, subukan na natin yung kanilang fried chicken dito. Ayan, so andito na tayo ngayon, be. Ilapit lang natin ating lamesa. At andito na tayo ngayon sa kanilang KFC. Captain K pala siya. Captain K Fried Chicken. So ito yung kanilang mga menu. Meron silang chicken, meron silang fries, may coleslaw, sandwich, meron din silang wrap. Okay. So ito, be, subukan natin ito kanina pagkain. Tamang-tama dahil gutom na din ako. Hopefully man lang, sana masarap yung fried chicken nila dito. So, be, andito na yung ating in-order na mga pagkain. Meron tayo ditong wrap, ating fries, nag-iwalay pa nila, ating tinapay, ating chicken. In fairness, yung chicken nila, kapareho nasa picture, so I'm happy with that. Tignan natin to para magkakasama lang. Plus na dito ano, no, yung papel, yun na pala yun. So tara, be, kumain na tayo dito. Tingnan natin to kanilang fried chicken. Masarap naman yung kanilang chicken. Kaso walang gravy, ketchup lang, be. Pero okay na din kaysa wala. Kain tayo. So, honest review tayo, be, ha? Para dito sa ating Captain K Fried Chicken experience. Maging realistic tayo sa ating review. Hindi tayo pang bobola. Para sa kanilang fried chicken, isang kagat pa. Luto naman, guys. Yung fried chicken nila, syempre hindi kalasa ng KFC. Mas more on pang kanto fried chicken din talaga. KFC pa din. KFC, be. Kuwang-kuha nila yung lasa ng kanto fried chicken. Hindi nila nalaman yung ano, 13 secret spices ni Colonel. Kaya, mainit pa kasi pero masarap. Masarap kumain ng fried chicken pag mainit. Sa fries nila, syempre malayo din. Iba yung timpla ng ano nila, iba yung tsura, iba yung texture din ng fries nila dito. Siguro dito yung fries nila mas organic. At yung chicken din nila siguro mas organic. Pero ba, in fairness, kuha nila yung crispiness ng KFC. Actually, tsura niya para pang Jollibee yung chicken niya. Matabang lang. Dahil ko yung kagat ko. Tingnan natin pa kanilang coleslaw. Para pa kanilang coleslaw, be. Sarap. Yung coleslaw nila, mas masarap pa sa coleslaw ng KFC.
fairness, gustuhan ko. Usually pag kumakain ako ng coleslaw sa ibang bansa, hindi ko kinakain, hindi masarap. Dito masarap yung timpla. Matcha ulit tayo. In fairness, masarap yung ketchup nila at yung garlic sauce. Sprite. Tabi ako, Coke muna tayo. So now, subukan naman natin itong kanilang wrap. Huwag kayong mag-alala. Uubusin ko itong pagkain ko. Dahil kung sinasabi nyo dati na parang, naku, sayang naman yung pagkain. Kawawa naman yung mga bata sa Africa. Andito na ako sa Africa, be. Ako na yung bata dito, be. So, kain tayo be ng kanilang wrap. In fairness, masarap. Ayoko lang ng sibuyas. Pero iba rin talaga yung lasa ng KFC mismo. Yung lasa nito parang ginawa talaga sa bahay. Yung K niya parang kapit-bahay fried chicken. Pero overall, okay naman siya. Decent naman siya. Yung kung hindi ko nakatikim ng KFC, pwede na to. At saka kung nag-grab ko ng KFC tapos wala kang KFC talaga, pwede na to. Hindi ko ba alam kung anong reason. Hindi ko alam bakit inaantok ako. Hindi ko alam kung dahil sa init, sa altitude. Mainit na malamig kasi yung temperature. Pero iba talaga yung dating na parang ako inaantok. Hinihila talaga yung mata ko, be. Hindi ko alam. Siyempre, sa lahat ng to, be, ang paborito ko, itong chicken talaga. Pero sa masarap yung chicken nila, ha. Habang tumatagal, lalo sumasarap. Mas spicy tong isa. Kaya mas masarap siya. Tapos yung lasa na mas malasa na siya ngayon kaysa sa KFC. Yung chicken nila, naubusan natin. So, chicken is like 8.5/10 sa pagiging KFC niya. Sa sobrang, nakuha nila yung pagiging KFC niya na doble pa, kaya naging KKFC. Okay yung chicken nila. Excuse me. Sorry. Amoy KFC. Mahilig silang bigyan tinapay dito actually. Mas isa hotel na in-STyan ko, pag umorder ako doon ng pagkain, lagi may tinapay. Pero ito, mas masarap yung tinapay ito, mas malambot. Mas masarap. Sa hotel namin, ang tigas-tigas. As in. At one point, inisip ko lahat ng tinapay ba sa kanila, dito katitigas. Masarap. I-dissect natin tong kanilang wrap, no? So, ano pinagagawa mo, Francis? Pupunta tayo ngayon ng National Museum para makita natin si Lucy. At magta-taxi na lang tayo. Brother. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Ayaw niya pa ako. Ayaw niya tapos sa kayo. Ano? Ano? Hindi pala yung taxi. Binigyan ko na yung lalaki ng pampagan. So kung hanapan mo akong taxi. Museum. Huh? Museum. Museum? This museum. Museum. Museum, where is the museum? Museum. Museum. Museum? Yeah. Here, you know. Okay. Okay, thank you. Sa ganala. Huh? Arif, no, Sadin. Can you give me your phone number? I don't have actually. Huh?
Ah, I don't have, that's why I am taking. Okay. Let me start my phone. Where is like near Etiotel here? Tell it to Ganet. बोले में ढानी Yeah, no. There is a Bole Media Medan. Ah, okay. Yeah. No, it's okay, I'll just go to the museum first. It's fine. Just maybe later they will close. I don't know about that. Ah, Here you go. Okay, okay. Right. okay, Can thank you. Well, Yes, thank you, brother. thank you. And that na. Danane. Dinane. Amano. That's all I know. Masagin nila. What is your name? Nathaniel. Nathaniel. Very beautiful name. Thank you. What about you? Francis. Francis? Ah, Which country? Philippines. Philippines. Mm. Welcome. Masagin nila. Minimum ችግር የለም. May Maidel. So ngayon, Bea, dito na tayo sa harap ng National Museum ng Ethiopia para makita yung fossils ni Lucy. Yun yung sinasabi nilang pinakamatandang labi ng tao na natagpuan dito. So, nasa 3.2 million years ago na yung fossils na yon. And 40% lang nung katawan niya yung nakuha. Siyempre, sobrang tagal ba naman. Pero imagine in 3.2 million, meron pa rin tayong nakitang piece ng history ng humankind. Kasi sabi nila na ang Ethiopia, ang cradle of humankind, dahil dito daw nagsimula ang mga tao. At least based doon sa kanilang research. So tara, Be, pasok tayo. So ito na guys, ang mura lang ng ticket nila, 550 beer lang. Beer. Nagbasa din naman ako kahit paano no, bago makarating dito. Yung pangalan ni Lucy sa salita nila is Dinknesh, na parang ang meaning ay you're beautiful, you're precious, parang ganyan. You're precious. Ang National Museum ng Ethiopia, Be, ay isa sa pinakamahalagang museum dito, Be, sa Africa. Lalo na pagdating sa history ng tao. Dahil dito nga matatagpuan si Lucy, pero yung Lucy na nandito is replica na lamang. Dito, Be, sa loob ng museum may kita yung prehistoric gallery, yung evolusyon ng tao, mga sinaunang fossils, mga gamit ng mga unang tao. Makikita rin dito yung sinaunang kasaysayan ng Ethiopia mula sa Aksumite civilization, mga lumang barya, kagamitan, eskultura. Dito pinapakita ang dating makapangyarihang imperyo ng Ethiopia. Meron din sila dito mga religious art, mga lumang manuscript, mga naging impluwensya ng Kristyanismo at Islam sa Ethiopia, at syempre, ang modernong Ethiopia. Grabe, kahit yung mga ganyang basag lang, Be, o ng glass, dahil mula pa siya nung unang panahon, nakalagay pa talaga dito. Grabe. Kung mapapansin nyo dito, Be, marami sila ditong mga ornaments, mga jewelries na nakadisplay, kasi ito yung mga bagay na nahukay nila mula doon sa mga labi din ng mga taong namatay nung unang panahon. Kasi nung unang panahon, di ba, pag namatay yung isang nobility, yung mayaman, ganyan, lahat ng mga gamit niya, mga alahas niya, inililibing kasama nila. Bongga, oh. Ito naman, Be, yung special writing nila na Ge'ez. Ito yung language na ginagamit sa simbahan nila. And ito yung language ng mga kanta ng Orthodox, ng Ethiopian Orthodox. Na yung mga tao sa panahon ngayon, hindi nila maintindihan ano yung sabihin ng mga salita na yun. Kumbaga sa atin, parang Latin. Yung ganon, yung hindi natin maiintindihan. Okay. Ayun, Be, meron silang Jews writing, meron silang Christian writing, at saka meron silang Muslim writing. So, andito na tayo ngayon, Be, sa baba, kung saan makikita natin si Lucy, kaso marami pang mga lolo't lola. Pagkatapos nila, tayo yung uupo doon. For now, tignan muna natin tong mga nakalagay dito. So, ito, Be, sinasabi dito na ang mga tao ay nagmula dito, Be, sa Africa, tapos umikot din papunta sa
Europe, papunta sa Asia, and lahat na. Tapos ang nakakatuwa, be, kinilabutan ako actually, ito. Ito yung Homo sapiens idalto or elder na siguro 2,000 years na. Ito yung bungo nung pinakasasabi nilang unang Homo sapiens. So parang kapareho na natin na tao yon na natagpuan dito sa may Ethiopia. So ito siya. So mula dito sa pangit ang ilaw kasi. So mula dito sa Ethiopia, blah blah blah, iba't ibang uri, may Neanderthals sa Netherlands yan. Ay, charot lang. Neanderthals. Basta natuwa ako dito, be, merong Luzonensis sa Philippines. O, di ba amazing? Meron tayong sarili. May entry tayo. Luzonensis. Bakit parang may makakilala kong ganyan pa rin yung bungo nila? Parang mga hindi pa tayo nag-evolve. Char, Pokemon. So ngayon, be, andito naman tayo ngayon nasa McDonald's Burger. Gusto mo yon? Love ko to. So dito tayo sa McDonald's Burger para sumubok naman ng kanilang pagkain. Umorder na ako ng chicken with fries at syempre ng kanilang burger. Ito yung kanilang menu, oh. Meron din sila ditong menu ng pizza at saka meron din traditional food. Brother, oh. And can I have Coca-Cola? 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 Aha. Okay. You Thank want the paparazzi? Huh? Yeah, paparazzi? No. No? Are you sure? Yeah. Okay. Okay. I'm a YouTuber. Huh? YouTuber. Yeah. Okay. So may YouTube channel. This is my video that I make for Gena. Oh. Wow. Okay. Are you Thank you. Korean speed or China speed? Filipino. Photo ka na sa akin. Photo. Korean speed. Filipino. Yeah. Okay. Say hi to the vlog. Hi. Hi. Wendemi. brother. Wendemi, sabihin, ano yun? Pare. Okay, so hintayin na lang natin yung order natin, be, and sabay-sabay natin ditong titikman ang pagkain mula sa McDonald's Burger. So andito na, be, yung ating Big Bite Burger mula sa McDonald's. So in fairness, nakahiwa agad siya, no? Nakahiwa agad yung burger nila, guys. So ito. Ayan siya. So meron siyang tomato, may itlog, may beef, merong tinapay, tapos beef ulit, tapos tomato, tsaka lettuce. Pinatanggal ko yung kamatis. Pinatanggal ko kasi yung sibuyas. In fairness naman, sa beef nila, di ba? Bongga yung beef. Parang pang Angel's Burger. So ngayon, tikman na natin, guys, anong lasa nito. Ang immediate na lasa niya is nangibabaw yung lasa ng paminta. Mapaminta in fairness, ha.
In fairness, masarap. Okay yung lasa niya. Though malayong malayo siya sa McDonald's. Parang siyang McDonald's na like a virgin. Madonna pala yun. You did the one? Mm, This mix man. thank you. Okay. So dumating na din yung order ko ng chicken and strips. So, para sa burger nila, in fairness be, kuhang-kuha niya ang lasa ng burger sa may labasan namin. Kuhang-kuha niya yung alat ah. Ang main flavor niya is yung paminta at saka alat. Kuma naman natin ito kanilang fries. Ang dami kong fries dito, be. Ayan na fries. Siyempre ketchup. Ayan. Ito, pagkakapansin ko talaga dito, be, no? Ketchup nila, banana ketchup. Ang napansin ko sa pagkakaluto nila ng fries dito, super well done. Yung borderline, pachicharon na siya. Burger natin, itabi na natin siya para yung the rest is for takeout natin. Tingnan natin ulit tong fries. In fairness nga kayo, meron silang pa-straw eh. Kasi kadalasan din dito, hindi sila bibigay ng straw. Kasi very ano sila, nature friendly. So wala ng straw. Itong fries nila, ano to, kalaban ng may mga pustiso. Fairness ah. So ito namang chicken nila, be, yung susubukan natin. So meron sila dito binigay sa akin chicken wings. And as you can see, tingnan mo naman, ang ganda ng breading nila. Tingnan nyo. Ayan. Breading wise, mukha siyang crispy. Tingnan na natin ano lasa. Pero in fairness, masarap yung chicken nila, ha? Kuhang-kuha yung chicken. Ng kapitbahay din namin. Pero masarap siya. Masarap siya. Siyempre malayo siya sa McDonald's talaga. Pero yung crispiness niya, andoon. Yung para sa akin na nag-crave ng manok, sulit to. Bongga talaga ng fries nila. Yung fries nila kasi medyo tigas na. Hindi ko alam kung inulit na lang ba siya o lutuin. O sadyang gito talaga yung patatas sa kanila. Kaya tayo guys with ketchup. Pero sa ketchup nila kuha yung ano, may pagka papa-ketchup. Try naman natin ito kanilang chicken strips. Ang fairness sa chicken nila, medyo may anghang ng onte. Siguro ba para sa Macadona burger, I would say, mga pwede sa 7.5. Kung i-rate ko man siya ng 1 to 10. Kasi, okay yung chicken nila.
Hindi ko nabawi ng chicken. Yung lalaki. Bibigyan ako ng bulaklak. Ha? Anyway. Yung fairness na bawi naman ng chicken nila, be. So, it's okay. Pero, baka hindi ko ito maubos. I-take out ko na lang to. Diba yung ketchup, be? Oh, fries. Alam mo yung texture ng fries nila? Alam mo yung pilipit? Alam mo gano'ng katigas yon? Gano'ng katigas, be? So ngayon naman guys, papunta tayo sa Bay Piazza. Yung pinuntahan din namin noong nakaraan, pero at least ngayon mag-isa lang ako. Ito, sumakay lang at tumara lang ako ng sasakyan. Eh, hindi ko alam magkano pa to. Magkakalaman na lang dahil wala naman tayong metro dito. Hindi siya nag-metro. Yung kanina nag-metro in fairness eh. Ito. Tignan nyo guys yung kalsada nila dito. Sobrang ganda. Sobrang linis. Diba? Wala kayong makikitang kalat. Very clean. Yes. Yeah, very clean. Yes. Sabi nila, kaya malinis tong lugar nila. Tignan nyo, sobrang linis, oh. Kaya yan malinis kasi bawal magkalat. At pag magkalat ka, merong multa. Ang multa ay 2,000 birr or nagkakahalaga sa pera natin siguro ng mga 600 pesos or 700 pesos. Ganyan. At makukulong ka or kung hindi ka magbayad, sabi ko, paano pag hindi ka magbayad? Makukulong ka ng up to 1 week. So, ayan, ang linis. Effective. Addis Ababa city is beautiful. Very beautiful. Very beautiful. Team Cat, they said better in Gondar. Gondar, yeah. Gondar. Yes. But expensive flight. Expensive, airplane expensive. Yes. Gondar, Mekelle. Mekelle, Aksum. Yeah, beautiful, expensive. Ito guys, yung sa loob naman ng sasakyan nila, oh. Ang tugtugan nila dito is parang dasal din ata. Chant ata ng... Ayan. Just here. 400. Yes. 400. Okay, thank you. Amsaganala. Namasak ka na. Okay. Okay. So ngayon be, subukan naman natin pumasok dito sa loob ng Adwa. Hindi ko alam kung mall to or what. Yan sila dito mag... So hindi ko alam be kung mall to. Pero parang mall nga siya. Bago sabihin ko hindi ko alam, nakita ko na sulat, Victory Mall. So itong building na to na tinatayo sa harap natin, sabi ko nga sa inyo baka in the next 3 years, iba na naman yung itsura ng Ethiopia. Ito mga mall yan na ginagawa ng China, mga Chinese mall. So yun guys, naglalakad tayo dito sa may palibot ng Adwa Memorial Park. So ngayon, Ben, nag-enjoy talaga ako sa pag-iikot ko dito mag-isa sa Addis Ababa. And kung hindi nyo pa nalalaman, no, sa mga vlog sinabi ko na ang meaning ng Addis Ababa is new flower or beautiful flower. So ito, be, tingnan nyo, dito tayo ngayon sa may Churchill Street. Ang nakakatawa dito, be, sobrang ganda at sobrang linis ng lugar nila. Ang nakakatawa dito sa kanila, be, meron talaga silang maayos na bike lane. Tingnan nyo, merong walking lane, may bike lane, may sasakyan. Ang ganda, super organized. Tingnan nyo, oh, sobrang linis.
At ito pa nga, be, ang nakakaloka dito sa kanila, be, nagulat ako kasi hindi sila 2026 ngayon. Oo, ang taon nila ngayon ay 2018. So Kuya Francis, bakit 2018? Nung binago ng Santo Papa yung calendar natin, hindi sila sumunod sa pagbabago ng kalendaryo. So nung mga panahon na yun, binago ng Santo Papa yung calendar ng buong mundo. So dati, from Julian, naging Gregorian, pero sila, nanatili pa rin sila sa Julian calendar. Julian, yun yung calendar sa panahon ni Augustus Caesar, hindi Julius pala. Basta, iba yung calendar nila. Meron silang 13 months and bawat month ay merong tag 30 days. Kaya late sila. Gets? At eto pa nga, be, alam mo ba na sa calendar nila, hindi sila nasa 2026 ngayong taon? Yes, be, dahil ngayong taon, sila ay nasa 2018. And be, sabi ko nga sa inyo, sobrang interesting dito talaga sa Ethiopia. Kasi alam nyo ba na ang oras nila dito, be, iba. Kunyari, kung sa atin, meron tayong alas 12, tapos alas 6, basta ganon, yung alas 6 natin, sabihin natin, doon sila nagsisimula magbilang. Pagkasikat ng araw, doon sila nagsisimula ng 1 a.m. So sabihin natin, sumikat yung araw ng mga 7, so yun yung 1 a.m. So meron silang standard time at meron din silang Ethiopian time. So in short, ito yung naisip namin na i-6 mo na lang. At yung oras nila dito, be, is 12 hour lang. So pagdating ng gabi, pag lubog ng araw, doon naman nagbabago uli na magiging 1 p.m. na uli. Gets? Nalito ka na. Basta pag sumikat yung araw, 1 a.m. Tapos pag lumubog na uli yung araw, simula na ng 1 p.m. So, iba yung calendar nila, ha? Iba rin yung oras nila. Alam mo yan, be, kung iisipin mo, nasa Africa na ako. Akalain mo bang Africa to? Ang ganda, be. Grabe, be, welcome to Africa! Honestly, be, sobrang nag-e-enjoy ako at ang ganda talaga dito, be, sa Ethiopia. Hindi mo akakalain na Africa yung lugar na ito. Hindi ito yung Africa na pinakilala sa atin ng Western media or ng TV or ng mga palabas. This is the Africa na di mo in-expect. Ang ganda. Wow. Yung itsura niya, di ba, sobrang maunlad. Puno ng construction, ng mga magagandang building, napakalinis, napakalayo nito sa nakilala nating Africa. Grabe. Ang ganda. Aduna dalila let jangit la mom dalila ñu anda xexandor gañi oniva patit mo mumba kuwami kurma Mandela aduna potinala Wakanda aduna aduna yo potindal kunan jox borom nan potindal kunan jox borom nan lelele na aduna yo lelele no aduna yo no potindal kunan jox borom nan potindal kun Hi there! It's me, Francis Candier. And Kay Toretto. Samahan nyo kami dahil magta-travel kami together ni Kay Toretto sa Pakistan. And we need joiners. No more planning and less hassle kasi kami na ang bahala sa itinerary nyo Kami nang bahala sa'yo. We know how to navigate and interact with the locals. and we are here to make it fun, memorable, and smooth for you. We designed this trip para sa mga gustong makasamang makatravel kami. At ma-explore at ma-experience ang beauty and culture ng Pakistan. Pwedeng sumama ang group of friends, solo travelers, lovers, or partners. Huy!
mag-message na dali at limited slots lang ang makakasama namin ni Francis Candier Tara na! Travel with me, Francis Candier! and Kate Toretto. Let's explore the magic of Pakistan.